Mga salita ng karunungan ayon sa kawikaan. Mga kawikaan. Chapter 22. Huwag mong kainggitan ang mga makasalanan, ni sa kanila'y makipagkaibigan. Ang nasa isip nila'y laging kaguluhan, at ang dila nila'y puno ng kasinungalingan. Sa pamamagitan ng karunungan, na itatayo ang isang bahay, at ito ay naitatagad dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. Ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan, at ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang digma ay naipagtatagumpay dahil sa mahusay na pagpaplano, sapagkat ang tagumpay ay bunga ng mabuting payo. Ang malalim na kasabihan ay hindi mauunawaan ng mamang. Wala itong masasabi sa mahalagang usapan. Ang mahilig sa paggawa ng masama ay tinatawag na puno ng kasamaan. Ang anumang pakana ng masama ay kasalanan, at kinamumuhian ng tao ang nunuya sa kapwa. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugan ng ikaw ay mahina. Tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mo, wala akong pakialam sa taong iyan, ito'y hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalaman ng naman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Anak, uminom ka ng pulot-pukyutan at ito'y makabubuti sa iyo. Kung ang pulot-pukyutan ay masarap sa panlasa, ang karunungan na may mabuti sa kaluluwa. Kaya hanapin mo ang kalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan, ni gagawa ng dahas ang kanyang tinitirhan, sapagkat siya'y makatatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit. Ngunit ang masama ay dagling babagsak sa panahon ng kahirapan. Huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway, ni ang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh, at sila'y hindi na niya paparusahan. Huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama, itutulad sa kanyang mga gawa. Ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Anak, igalang mo't sundin si Yahweh, gayon din ang hari. Huwag mong susuwayin ang sino man sa kanila, sapagkat bigla na lang kayong mapapahamak. Hindi ka ba natatakot sa pinsalang magagawa nila? Narito pa ang ilang mahahalagang kawikaan. Hindi dapat magtangi sa pagpapairal ng katurungan. Ang hukom na nagpapawalang sala sa may kasalanan ay itakwil ng tao at isumpa ng bayan. Ang nagpaparusa sa masama ay mapapabuti at pagpapalain. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Huwag kang sasaksis laban sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni magsabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Huwag mong sasabihin, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin, upang ako'y makaganti. Napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmak. Ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bako dito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha akong magandang aral. Kaunting tulog, bahagyang init, sandaling pahinga at paghalagkip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang iyong